kamigos mga kamigas, this is your Sassy. So for today's video, dahil ako lang mag-isa dito sa bahay na to, ay naisipan ko nga magligpit ng aming bahay. At dahil nga bumagyo at puro ulan, ngayon lang natuyo yung aking mga nilabhan. So ito nga, samahan niyo ako magtupi at magligpit at maglinis ng aming munting tahanan. Ako nga lang pala mag-isa dito sa bahay ngayon dahil umalis ang aking mga anak at ang aking asawa. Sila muna ay pumunta sa isang lugar kung saan wala ako doon. Pumunta kasi sila sa aking kuya at naglaro nga sila ng basketball at ayaw nga pumayag nung dalawa na hindi sumama. Kaya naman, eto, samahan niyo ako magligpit ng aming bahay na sobrang kalat ngayon. Ganun nga siguro talaga kapag may kasama kang maliliit. Buti na lang, hindi lang ako mag-isa nagliligpit kundi tinutulungan din ng aking asawa. Bukod sa kanyang trabaho ay siya. Kaya naman, hindi ako namumroblema kung ako'y pagod dahil minsan siya na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nasanay nga kasi ang aking asawa dahil nung umalis ako papuntang China nagtrabaho ay siya lang ang gumagawa dito sa bahay na ito. Sabayan mo pa nga ng mga alaga niyang makukulit na bata. Kaya naman nung nakita ko siyang nahihirapan na ay nag-decide na ako na umuwi na dito sa bahay. Bukod nga kasi sa may sakit na ako, mahirap din kasi na nasa malayo ako. At asawa ko lang ang lahat ng gumagawa ng mga ito. At syempre, hindi naman ako papayag na mahirapan siya, no? Dahil nga, nagtatrabaho din siya sa gabi. Kahit na alam kong kaya niya, syempre kailangan pa rin ng pahinga ng aking asawa. Kaya naman, isa rin yun sa desisyon ko kung bakit ako umuwi dito. Bukod sa may sakit na ako, kailangan din ako ng asawa ko dito sa bahay. Dahil sabi nga nila, anhin mo nga madaming pera kung ang asawa mo ay malapit nang mawala sa buhay mo. Ay, dahil nga wala nga siyang tulog at puro nga siya ang nagawa dito sa bahay na to. At syempre, naaawa na rin ako sa asawa ko. Kaya naman ito, ako ngayon ang gumagawa sa lahat ng mga to. At masaya rin naman ako dahil ngayon nga naasikaso ko na naman sila. At hindi na nga rin nag-aalala ang asawa ko na nasa malayo ako. Mas gusto na nga lang din niya na nandito ako sa Pilipinas dahil kasama niya ako. At dalawa kami nagtutulungan sa lahat ng bagay. Alam niyo, kaya lang din naman ako nag-decide mag-ibang bansa dahil gusto ko nga siya matulungan financially. Kahit na kaya naman ang trabaho niya buhayin kami, nag-decision pa rin ako umalis noon. Gusto ko rin naman talaga magstay dito sa bahay na to, pero dahil nga malalaki na yung mga anak ko, nag-decide pa rin ako na umalis. Pero dahil nga meron na rin akong nararamdaman sa aking katawan, eto nga at napagdesisyon na namin mag-asawa na umuwi na lang ako dito sa Pilipinas at talagaan ko na lang mga anak ko at ang aking asawa. Masarap sa pakiramdam na kasama ko ang aking pamilya kaya wala na akong inaalala at ganoon din ang aking asawa, wala na siyang inaalala na nasa malayo ako at kung anong mangyayari sa akin. At dahil nga tuloy-tuloy din naman ang trabaho ng aking asawa, kaya ito naisipan ko na lang din na magstay na lang dito talaga sa Pilipinas for good. Yes, okay po ang trabaho ko sa China, ngunit dahil nga sa aking karamdaman, kailangan ko din talaga mag-decide kung ano talaga ang pipiliin ko. Dahil kung mananatili nga ako sa China ay maya't maya akong sinusumpong. At naaapektuhan din ang aking trabaho. Minsan hindi ako nakakapasok dahil nga sa aking nararamdaman minsan. Kaya naman nag-decide na talaga ako na umuwi ng Pilipinas dahil nga hindi ko na rin kaya yung nararamdaman ko. Bukod kasi sa na-homesick ako, yun nga, may mga bagay talaga na hindi talaga kayang gawin at the same time. Kaya nung nag-decide kami na umuwi ako dito sa Pilipinas ay sobrang saya ko rin naman dahil nakita ko ulit sila at nakasama ko ulit sila. At ito nga, balik nga muna ako sa pagiging housewife. At pagdating naman sa pagiging housewife ay hindi talaga ito pwedeng maliitin. Alam nyo ba na kung ikukumpara nyo ang regular na trabaho sa labas at sa pagiging housewife ay mas mahirap pa ang pagiging housewife? Dahil lahat ng skills ay pwede mong gamitin dito. Comment nga dyan ng mga housewife. At siya, maiba nga tayo sa sobrang dami ko ng hinugasan. Ito nga at napa-timelapse nga ang aking ginagawa at dahil sobrang dami nga na aking hinugasan, umabot ako ng ilang minuto para linisin ito. Ito nga palang hugasan namin ay dito nga pala yan sa labas. Ito ang aming dirty kitchen. Dito kami nagluluto at dito na rin ako naghugas. Hindi pa nga gawa ito, pero sana soon maipagawa din namin ng mas maayos na kusina. Sabi nga namin mag-asawa, unti-unti lang at least nagagawa namin ng sarili itong nangyayari sa amin ngayon. Sobrang saya nga namin mag-asawa dahil noon ay nagre-rent lang kami. Pero dahil nga sa sipag at tiyaga ng aking asawa at syempre dahil pagtutulungan namin, eto nga at nakakuha kami ng bahay. At maituturing nga namin itong achievements. Dahil sa dami din namin pinagdaanan noon kung saan-saan kami nag-rent, kung saan-saan kami nakitira, kung saan-saan kami nakatuloy. At tignan nyo naman ngayon, meron na kami sariling bahay. Kaya naman sobrang pasasalamat namin sa Panginoon. At syempre, sa aking asawa na sobrang sipag din. At sabi nga namin mag-asawa ay okay lang kahit medyo matagalan itong pagpapagawa namin ng bahay. Dahil nga nahinto ako sa pagtatrabaho, may mga bagay din na mauudlot. Pero ayos lang. Ang importante, safe ako at magkakasama kaming pamilya. Dahil nandito lang naman ang aming bahay, pwede namin ipagawa
anytime. Nakakatuwa lang kasi ang aking asawa ay sobrang supportive din sa akin. Lahat ng desisyon ko talaga namang sinasang-ayunan niya. Simula nga nung ikinasal kami ay talaga namang sobrang daming pinagbago. Tuloy-tuloy nga yung biyaya na dumarating sa amin. Pero syempre, meron din mga pagsubok naming pinagdadaanan. Pero gayon pa man, syempre pagtutulungan pa rin namin lahat ng mga gagawin namin para magawa namin ang aming goal. Marami pa kasi kaming pangarap dito sa bahay na to. Gusto namin magawa at gusto pa naming maging mas maayos ang aming kalagayan. At para nga sa aming mag-asawa ay sobrang layo na rin ang aming narating. Dahil sa sobrang dami nga namin pinagdaanan, masasabi namin na deserve namin itong nangyayari sa buhay namin. At sobrang sarap nga sa pakiramdam na may sariling tirahan. Dahil dito nyo ulit sisimulan yung mga bagay na pinapangarap nyo lang noon. Dahil noon nga ay pangarap ko magkaroon ng sariling bahay para magawa ko yung mga gusto ko. At syempre, dahil tayo mga nanay, may mga bagay tayo na gustong-gusto talaga natin gawin sa paligid. At syempre, hindi naman natin magagawa yun kung hindi natin sarili ang ating bahay. Kaya naman, itong bahay namin ay sobrang saya namin dahil nagagawa namin paunti-unti yung mga kulang dito sa bahay. Kaya naman, oo, kung makikita nyo yung bahay namin, sobrang dami pang kailangan gawin. Lalo na dito sa kusinang ito. Pero malay nyo, sa susunod, maayos na ito. Ang importante sa ngayon, magkakasama kami at patuloy namin gagawin yung mga dapat para magawa namin ulit yung mga bagay na gusto namin dito sa bahay na to. At bilang nanay, syempre, isa sa nagpapasaya ay itong mga paglilinis natin sa bahay. Dahil nga sobrang mabutingting din ako sa mga gamit, ay talaga namang pati paglilinis ay kinakaril ko na rin. Di bali na nga na sumakit ang katawan, basta naman makita mo ang iyong tahanan na sobrang linis naman. At sobrang komportable ang aking mga anak at syempre ang aking asawa. Dahil syempre nga naman nakaka-stress naman talaga kapag sobrang kalat ng bahay. Pero dahil isa tayong ina, sobrang kayang-kaya natin lahat gawin to. Sabi nga nila, ang pagiging isang ina ay habang buhay na ito. Pero syempre, sobrang saya dahil may maituturing kang pamilya. At ito nga ay malapit na ako matapos sa aking mga ginagawa at ang dami kong chika sa inyo. Siya nga pala, maraming salamat sa mga comment nyo at sa mga likes sa aking mga videos. Maaring sa susunod, ma-shoutout ko naman kayo. At sana, suportahan nyo ang aking pag-vlog. Hindi pa ako ganun karunong sa pag-vlog pero try natin dahil ito rin naman ay magiging memories din natin. Itong mga ginagawa natin, pagpatuloy lang natin para pagtanda natin, makikita natin lahat ng ito. Yun lang. Bye-bye!